Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of those things shall be added unto you. Alright, magandang buhay sa lahat ng ating mga katiats na nanonood ngayon, at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi kayong updated sa mga upload. Meron tayong natanggap dito na video, maganda ito kasi parang mga concrete boxes na nandyan lamang sa gilid ng pangpang. Mamaya atin ito i-analyze pagkatapos natin mag-shout. Okay, shout out tayo kay Ronnie, kay Glenn Skippy Romingan, kay user UH2. Shout out din kay Rico Mausisa, Glenn Mario, kay user XB3, Idelburga Kayanong, kay Binancio Susinas. Shout out din kay Robert Cabonilas, Edelberto Umbak, Joseph Pulangkos, kay Maglantong Greg, Lucas Lakas. Shout out din kay Joseph Nogalisa, Roberto Mulato, Turio Bulsao, kay Roberta Mante, at shout out kay Panakon the Big Five, kay Jomi Maserna, kay Aris Albay, and lastly shout out kina Daniel Omblero at kay Esparcia Dix Fight Channel. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Okay, so ito yung site nila katiats, merong source of water. At sa tingin ko ay merong naghukay diyan. Yan na portion, no. At merong mga rectangular block of stones. Rectangular, karamihan ng shape ng bato diyan. Okay, mamaya ay atin pag-usapan ng mga rectangular rock na yan. Okay, maghanap muna tayo dito ng legit marking sa mga bato. Okay, so medyo walang close up, hindi natin makikita yung mga marka. Dito naman ay ito yung unang naghukay yata, at meron silang mga binasag na rectangular rocks. Kaya no? Pinagbasag nila ang lahat ng rectangular rocks. Of course, basagin nyo talaga yan. Kasi baka isa dyan ay simento na merong laman. Rad? Wala rin gamit. Alright. Okay, so eto, parang merong pangalawang grupo na mag-operate dito. Kaya ang ating gawin dito ay magbigay lang ako ng mga clue kasi wala akong nakikitang markings. Pero overall ay maganda naman ang site. So mga katiats, ito yung aking analysis sa inyong site na mayroong mga rectangular shape rocks. Ang iba dyan ay square, ang iba ay flat, na lahat ay rectangular, ay parang mga lapida at mga boxes. Ngayon, unang gawin nyo dito, ako'y nag-encounter ng ganitong mga itsura na bato na akala natin ay mga boxes, concrete boxes. Unang gawin nyo ay galing mismo dito sa harapan ay pumunta kayo sa kanan. Okay, pumunta kayo doon ng mga 50 meters. Okay, punta kayo 50 meters sa kanan at tingnan nyo ang gilid ng mga bundok kung mayroong ganitong mga itsurang bato. Okay, pagkatapos punta naman kayo dito sa kaliwa, another 50 meters na layo. Anding tingnan nyo rin ang gilid ng pangpang kung merong mga ganitong klaseng bato. Ngayon, kung ang mga bato na yan ay nandyan talaga dyan, kahit saan ka magpunta ay nandyan ang mga bato na ito, so ibig sabihin ang mga bato na ito ay natural sa lugar. Ibig sabihin yan talaga ang mga hugis ng bato dyan sa bundok na yan. Okay, pero pag wala kayong nakita sa 15 meters left and right na ganyan na mga itsura na bato, ibig sabihin sadyang nilagay itong mga bato rito. Okay, at kung sadyang nilagay yan, ay merong nakatago dyan. Yan ang katotohanan.
Okay, so ito na ang gawin. Unang gawin ay magdala kayo ng brush na panglaba, brush sa pantalon. At dinhanap kayo diyan ng bato na pwedeng paglagyan ng ginto, ng gold bars. So ang sukat ng mga concrete boxes na ganyan na nilalagyan ng gold bar, ang nilalagay diyan ay 4 na gold bar hanggang 6 gold bars na mayroong 6 kilos bawat isa. So 6 kilograms ang timbang ng mga nilalagay diyan. Medyo maliliit lang yan, parang mga bairan ang laki. Ngayon ang magkasya lang dito ay 4 to 6. So pwedeng 4 at pwedeng 3 hilira sa loob niyan ang gold bars. Okay, ngayon ang sukat niyan, karamihan niyan ay pinakamaliit ay 1 by 1 feet ito, feet 1 feet by 1 feet, 1 foot pala by 2. So 2 itong dito, ito ang haba. So itong dito ay ito'y 1 and then ito'y 1 foot. So 1 foot by 2 by 1 foot ang size ng concrete box na mayroong mga laman. Ngayon, mayroon ding pinakamalaki niyan, ang 2 by 3. So 2 by 2 by 3. So times 2 ang laki nito. So ito ay may mga laman na ito na umpisa sa 8 hanggang 10 na gold bars. Itong 2 by 2 by 3 concrete box. Fit yan, fit. Pero kahit itong 1 foot by 1 foot by 2, kahit yan lang ang makita nyo, medyo makakapal, ay pwede nang basagin. Ngayon, ano bang gamit ng brush sa pantalon? Okay, linisin nyo. Halimbawa ito. Ito, medyo makapal to. Ito. Itong dito. So, linisin nyo yan. Sabunan nyo. Brushan nyo. And then, huwag nyong patakan ng muriatic acid. Kasi ang muriatic acid, bubula talaga yan kahit saan. Lahat ng mapatakan ng muriatic, bubula kasi matapang masyado ang muriatic. Ngayon ang dalhin nyo ay kalamansi lang. So kalamansi, yung limonsi ito yan. So limonsi ito ng kalamansi, yun ang ipatak nyo sa nalinis nyo na surface. At kapag bubula yan ay talagang simento. Sa bato ay hindi bumubula ang kalamansi. Yan, so wag na kayo mag ng muriatic kasi bubula talaga ang muriatic. Kahit saan mo yan itulo ay bubula yan, basta't mga bato, kahit anong klaseng bato, bubula ang muriatic. Kahit sa balat mo yan, bubula yan, masusunog. Kahit sa mga dahon, bubula yan, masusunog. Okay, kaya wag na kayo gumamit ng muriatic. Masyadong matapang at bubula talaga. Kalamansi lang. Okay, ngayon, hanap tayo ng ibang ano rito. Ito, medyo makapal to, pwedeng tanggalin nyo yan. Ito medyo manipis lang to, hindi pwedeng may laman yan. Kailangan naabot talaga ng 1 feet or 1 foot ang kapal para pwede siyang mayroong laman. At kapag manipis, hindi pwede yun. Katulad nito, manipis, wala ito. Walang laman yan. Ito rin, manipis to, wala ito. So hanap talaga tayo ng ito, makapal to. O pwede to. Pero unang, para hindi kayo mapapagod sa kakabasag ng bato, yun nga, patakan nyo ng kalamansi. Pero linisin nyo at patuyuin nyo muna sa pagkabasa at saka nyo patakan ng kalamansi. Bubula talaga ang simento sa kalamansi. Yun ang maganda sa kalamansi kasi hindi siya masyadong matapang. Okay, so merong isang angle pa dito. Tingnan natin kung meron ba talagang kandidato dito. Ito, ibang angle ito. Okay, hanap tayo ng makapal. Itong dito, makapal to. Ito, pwede nyo tanggalin to. Ito, manipis yan, wala yan. Ito, makapal to, ito.
Okay, ngayon, sabi kanina wala daw mga gamit yung unang nagbasag diyan. Pwedeng ganon, basta kilatisin nyo lang kung talagang semento yon yung binasag nyo. Malaman nyo naman yan kapag mayroon na kayong mabasag. Tingnan nyo ang texture ng bato. Malalaman nyo naman kung bato yan o semento. At kapag bato lang sa tingin nyo, ay hanap kayo ulit ng pwedeng semento. Okay, ngayon kung meron kayong gagamitan dyan ng mga manual na gamit, ayun ang maganda. Katulad ng pendulum, kung saan mag-swing ang inyong pendulum. Ayan, example to yung pendulum, no? Kung saan yan mag-swing na direksyon. So, alimbawa, dito siya nag-swing na side. So, ibig sabihin, dito kayo mag-concentrate sa pagbunot ng mga bato na nandyan na rectangular. So, dito ay magagamit nyo ang pendulum. Kahit sa locator, itong dowsing rod, kung sa unahan kayo, maglakad-lakad kayo doon at tingnan nyo kung saan tuturo ang dowsing. At saka lapitan nyo, at kung mag-iikis dito sa harapan, example dito mag-iikis ang inyong dowsing or dito, so ibig sabihin ito na direksyon. So pwedeng tanggalin nyo to na na portion, hukayin ang gilid at maghanap ng concrete box or gawa ng simento na rectangular box. Okay, so ganyan talaga ang pag-treasure hunt. Kailangan ng mga mata na mapanuri at kailangan na tayo itong marunong mag-classify ng bato sa semento. Kasi mayroong mga semento na itsurang bato. At mayroon ding bato na parang semento. So yun lang. Ang importante, makapal siya. Hindi manipis na katulad nito. Kailangan makapal. 1 foot by 1 foot by 2. So rectangular talaga siya. Ganito ang hugis. At medyo makapal. 1 foot ang kapal. So pwedeng paglagyan yan ng maliliit na gold bars. Okay, so yan lang mga katiyats ang pag-analyze ko dyan. Basta't gamitan nyo ng inyong mga jap wand kung saan magturo, doon kayo na portion mag-concentrate. Dito, kasi ang dami-dami niyan, kailangan talaga dyan ng tools para yung tools ang pipili kung saan na parte kayo dyan maghanap. Okay, so yan lang ang aking may ambag sa inyong site kasi wala namang mga marka na nakita ko. Walang mga marka sa bato, walang arrow, walang litra. So ito, just trust your instinct. Ito na talaga yung dito nalabas yung instinct nyo, yung third eye nyo. Yun lang. Follow your heart. Kung saan ang puso nyo. Kung saan medyo mabigat sa puso nyo, yun na parte ang tirahin nyo. Just trust your instinct. Meron kasi tayong third eye at instinct. At kapag yun ang gumagana, ay pwedeng magtuturo sa atin yun sa eksaktong lugar. Alright, so kayo magpaalam na mga katiyats. Good luck sa inyo dyan at ingat kayo palagi.